Purihin ng Diyos sa bago tayo magsiupo ay ating basahin ang aklat ng Romans chapter 12 or chapter 10. Romans 10 verse 1 to verse 4. At pwedeng paki-display sa Tagalog, babasahin ko lang sa aking version. So, habang naka-display sa Tagalog, babasahin ko sa aking version, sa English version. Sabi rito, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. For I testify about them that they have a zeal of God, for God, but not in accordance with knowledge. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ang Luke chapter 1 verse 77 ay babasahin natin sa oras nito. Sabi ng verse 77 ng Luke chapter 1. Sa verse 77 sabi rito, to give to His people the knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin, tayo makakaupo sa oras ito. Purihin ng Diyos at sa oras na ito, isang magandang gabi po sa bawat isa atin. Bati sa ating mga panauhin at mga mahal sa buhay at kamag-anak ni Sister Lisa. Dito sila Sister Tess, ilang pang mga kakilala ko. Namimit at salamat sa inyong pagpapaulak sa panyaya ni Sister Lisa. So, at maasa ko na ang gabing ito ay hindi magiging sayang para sa ating Panginoon at para sa inyo rin ang mga nagpaulak ng panyaya, hindi magiging sayang ang gabing ito. Hindi lamang tayo papalipas ng oras. Maasa ko sa biyaya ng Panginoon ay meron siyang bagay na iiwanan sa puso ng bawat isa sa atin. Kanina ay nabanggit ko sa prayer na merong isang bagay na kapangyarihan na inilagay ng Diyos. At ito ay yung na-quote ko sa Romans chapter 1 verse 16. At pinakita ron ang verse na yan ay nagsabing, kung pwede natin display sa verse na yan, sabi ron, datapwat 1, Romans 1:16. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So, ang ating Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng sanlibutan, ginawa niya ang lahat ng bagay, pero nang siya ay umalis, hindi niya iniwanan ang iglesia, especially or rather, hindi niya iniwanan ng mga alagad na walang anumang sandata, kundi ang ibinigay sa kanila ng Panginoon ay isang makapangyarihang bagay. At ito ay yung tinatawag na ebanghelyo. Ang ibig sabihin po ng salitang ebanghelyo ay ito isang Gregong salita. Ang ibig sabihin ng salitang ebanghelyo ay magandang balita. Mabuting balita. At ang mabuting balita ay hindi po natin ito mapapanood. Lahat ng pag tayo nagbukas ng ating mga television or kung meron ba bang television ngayon? Meron pa naman. Kapag nagbukas tayo ng ilan sa ating mga panoorin at mga balita, ay usually ang laging nakikita natin ay mga
mga balita, patayan at pagtaas ng bilihin at ilang pang mga bagay, at lahat ng iyon ay hindi nagiging magandang balita. Kundi merong isang mabuting balita, at ito ay ang ginawa ng ating Panginoon. At ito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na maguli para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at o yung siya ay namatay para bayaran ng kasalanan, siya ay nabuhay na maguli para sa ating kapatawaran, at ito ay inilaan ng Panginoon sa bawat sa Kanya ay sasampalataya. Sa gabing ito ay nais kong samantalhin ang pagkakataon habang meron tayong mga panauhin, at gusto kong pag-usapan natin yung verse ng Luke chapter 1 verse 7 to 7. Tinawag ito ng ito ay hula, or rather ito ay hula ni anak ng tatay ni Juan Bautista. Kung ilan sa inyo ay nakakilala kay Juan Bautista, yung tatay niya nang siya ay ang mag-asawang ito, si Zacarias at si Elizabeth, ay mga may edad na at matanda na. Pero alam nyo, ang mag-asawa ay ang kanilang pinaka-nanasa, siyempre pa ay magkaroon ng anak. Pero dumating ang panahon, marahil ang mag-asawang ito tinanggap na nila na hindi sila magkakaroon ng anak, at pagkatapos ng sila ay matanda na, isang anghel na si Gabriel ay dumalaw kay Zacarias at sabi sa kanya, magkakaanak ka, tinugon ng Panginoon ang iyong panalangin, at ikaw ay magkakaanak. Ang iyong asawang si Elizabeth ay matanda na, pero siya ay magkakaanak sa kanyang katandaan. At nang ipanganak po, mga kapatid, ngunit siya ay nag-alilangan ayon sa sinabi ng Banal na Kasulatan, pero nang hindi siya naniwala, siya ay hindi nakapagsalita sa loob ng 9 na buwan mula nang nagbuntis ang kanyang asawang si Elizabeth sa kanyang katandaan. At nang siya ay si Elizabeth ay manganganak na, ay bibigyan sana nila ng pangalang Zacarias, pero sumenya siya dahil hindi siya nakakapagsalita. Sabi niya, hindi Zacarias, hindi iyon ang pangalan niya. At binigyan siya ng panulat. At sinulat niya, ang pangalan na ibibigay sa batang yan ay Juan. Doon na buksan ang kanyang bibig. At ito ay part ng prophecy. Hindi lamang si Zacarias nakapagsalita, siya ay nanghula sa mangyayari sa batang ipinanganak na si Juan Bautista. Ang verse 77, kunin ko lang yung bahaging ito. Ang verse 77 ay nagsabi sa wikang English, to give to His people the knowledge of salvation. Upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan. Pero gusto kong kunin yung English version na nagsasabing the knowledge of salvation. Yung salitang the knowledge of salvation ang gusto kong bigyan ng pansin sa gabing ito. So, makita natin na pag pinag-usapan ang kaligtasan, ay hindi ito isang bagay na hinuhulaan ng isang tao. Hindi ito hinuhulaan at na nag-iisip na ligtas ka ba? Siguro naman, marahil sa pagdating ng panahong yon, pag ako'y namatay, iniisip ko, marahil ako'y ligtas o ligtas ako dahil hindi naman ako nag-argabyano ng tao. Pero alam niyo mga kapatid, ang tinatawag na kaligtasan ay meron itong pinapakitang kaalaman para sa kaligtasan. O yung tinatawag na pagkakilala sa paraan ng kaligtasan. Yung knowledge of salvation. At alam nyo, merong isang mangaral at ito'y ang kanyang ginagamit naman na titulo pagtatalakay ng kaligtasan, yung tinatawag na God's provided way of salvation. Ito ay ang itinakda ng Diyos na paraan
ng kaligtasan. So yung kaligtasan ay, sabi nga kanina, hindi ito hinuhulaan, ito ay merong paraan. At kung ang paraan ng kaligtasan ay yung dinaanan, well, definitely ay makikita mo at magkakaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Ang ilan ay maraming bagay, pero pansinin ninyo, ginamit ko yung salitang yan, knowledge of salvation. So doon sa Romans chapter 10 na ating binasa kanina, kung babasahin natin ito muli, ang talatang yan ay nagsasabing, sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Yung kanila pong tinutukoy diyan ay ang Israel o ang mga Hudyo. Dahilan si Apostol Pablo ay isang Israelita sa lahi ni Benjamin at siya ay tinawag ng Panginoon sa kabila. Ilan sa inyo na kaalam sa kanyang kasaysayan, dati ay siya isang masyadong stricto sa kautusan at ang paningin niya at ang pananaw niya sa pananampalataya kay Kristo Jesus, yung mga Kristiyano ay mga tao sila na sumusuway ng kautusan. Dahilan ang ating Panginoon ay nabansagan na siya ay breaker of the law. Breaker of the law of Moses. So, mula noon ay inusig ni Saul ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ni Jesus. Pero isang araw ay siya ay kinatagpo ng Panginoon at nagpakita ang Panginoon sa siya ay nakakita ng isang liwanag at ang liwanag na ito ay bumulag sa kanya pero meron siyang tinig na napakinggan at ito ay ang tinig na ating Panginoon. So si Pablo, nang makilala niya si Jesus, nang makilala niya si Kristo, na dating kanyang inuusig, later on ay kanya na itong ipinapangaral at kanyang pinapatotohanan at hanggang sa kanyang huling sandali ng kanyang buhay ay pinatutuon niya at tinayuan niya ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngunit sabihin natin sa kinasamaang palad, si Saulo na naging Pablo ay naligtas, samantalang alam natin ang Israel, karamihan sa Israel ay sila ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. So, nang siya ay nangangaral na siya ay tinatanggihan ang kanyang pangangaral at ngunit dito ay sumulat siya sa Roma at kanyang sinabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos na para sa kanila, patungkol sa kanila, ay sila ay mga ligtas. So tandaan natin yung salitang kanila diyan ay ang mga kababayan niyang Israelita na sila ay nanatili doon sa kautusan ni Moses, samantalang ang Diyos ay gumawa na ng tinatawag na reformation, yung pagre-reform, dahilan from law to grace, di ba? Mula sa kautusan ni Moses ay nagkaroon ng reformation o parang transition mula sa kautusan papunta sa biyaya at ito ay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ang kanyang desire, ang desire ni Pablo ay sabi niya, ang aking nasa ng aking puso at itong aking panalangin ay ang aking mga kababayan ay maligtas. At verse 2, sabi niya, sapagkat ako'y, verse 2, siya'y nagpapatotoo sapagkat sila'y pinatotohanan ko. Sabi niya, sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Tingnan natin yung salitang yan. Sa wikang Ingles, sinabi rito, for I testify about them that they have a zeal of God. Well, mga kapatid, when it comes, so ang prayer ni
Paul sa kanyang mga kababayan ay maligtas. Pero ang kalalagayan ng bayan ng Israel sa panahon yun ay pag pinag-usapan ang pagsusumikap ay ganun na lamang ang kanilang pagsusumikap. So pag pinag-usapan sa pananampalataya sa kautusan. So kung titingnan natin ang ilan sa mga salin, yung salitang pagsusumakit diyan o pagmamalasakit diyan ay tinawag ito sa wikang Ingles na zeal for God. Sa ibang version naman, allow me na basahin ko sa ibang version na pinakita rito, meron silang strong desire for God. Yun ang BBE. Sabi niya, sa ibang version naman ay deeply devoted to God. Yun yung salitang zeal o yung pagmamalasakit. Pero yung ERV, kung meron tayong version ng ERV, then gusto kong tingnan natin ito. Yung ERV ay nagsabi diyan, I can say this about them, they really try hard to follow God, but they don't know the right way. So, pag pinag-usapan ang kanilang pagiging sincero, ay sincero sila. Pag pinag-usapan yung sabihin pa natin, pag-ibig nila sa Diyos ay meron silang ganitong bagay. Pero ang pinakita rito na magandang pinapahayag ni Paul, but they don't know the right way. Hindi nila alam ang tamang paraan. Dahilan nanatili sila sa tinatawag na kautusan na hindi nila alam na ang lahat ng mga bagay na nasa kautusan, ito ay anino lamang ng tunay na bagay na darating. Ang mga paghahandog ng kordero, pagpatay ng hayop, pagpapatulo ng dugo, lahat ng ito ay anino lamang ng darating na tunay na kordero ng Diyos. Diba? Siya ay ang mga ginagawa nila sa lumang tipan, sa seremonya sa panahon ni Moses ay itong lahat ng iyon ay ang sabihin pa natin, pinakasuma total nito ay ang pagdating ni Kristo. Sapagkat pinakita rito na doon sa verse 4, ay pinakita niya sapagkat si Kristo ang katapusan ng kautusan para sa katwiran ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ang tinatawag na katapusan. Pinakita sa wikang English, sabi rito, just Tagalog lang, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. So siya yung pinaka-sumatotal o kabuuan ng pinapakita ng laws and prophets. Kaya balikan natin yung verse na yon, yung verse 2 na nagpapakita na sila ay merong pagsusumakit sa Diyos. Meron sila'y sincero, sila ay gumagawa sa mga bagay na kanilang ginagawang paghandog. Well, sincere sila. Pero mga kapatid, makikita natin, pinapakita rito ni Apostol Pablo, ang sinseridad ay maganda. Ang pagsusumikap ng tao ay maganda. Pero ang isang bagay, kapag ang kanyang pagsusumikap ay hindi ayon sa tamang paraan, ito ay masasayang. So pinakita rito ni Apostol Pablo, sabi niya, meron silang, they really try hard to follow God. When it comes to mga batas at ilang pang mga bagay, but they don't know the right way. Ngunit hindi nila alam ang tamang paraan. So kung ating titingnan ang ilang mga bagay nito.
So, balikan natin yung verse 3, yung verse 3 ng chapter 10 ng Romans. Sabi rito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Now, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kapag ang isang tao ay merong bagay na itinuturo ang Panginoon, at kapag ang tao ay gusto niyang gawin yung kanyang gusto pa rin, well, ang pinapakita rito ay siya ay nagtatayo ng kanyang sariling paraan. So dahilan ng Diyos ay nagbigay na ng isang panibagong paraan na ang tao sa pagsunod sa Panginoon, at yung ginawa ng ating Panginoon ay hindi lamang para sa kung anong bagay na pagsunod sa ritual, kundi siya ang tinatawag na kinauuwian ng buong kautusan. So, kung ating bibigyan ng pansin ang bagay na ito, so, tingnan natin muna ang ilang mga talata na iugnay natin sa kaisipang ito. So, tandaan natin, merong tinatawag na knowledge of salvation o pagtamang kaalaman para sa kaligtasan. Ang aklat ng unang Timoteo, sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, sa chapter 2, mabasa natin dito sa verse 3 and verse 4. Sabi rito sa verse 3 and 4, sabi niya, ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos. Ang tinutukoy niya ay ang unang 2 talatang binanggit. So sabi niya, ito ay mabuti at nakakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Ang Diyos. Ang Diyos na ating tagapagligtas. Ang verse 4 ay nagsasabi na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. So, ang Diyos ay nag-iibig, nais niya, gusto niya ng lahat ng tao ay mga ligtas. Pero pansinin niyo yung sumunod na pangungusap. Ang Diyos na tagapagligtas na binanggit sa verse 3, ay siyang may ibig, sa verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Pero hindi yun nagtatapos sa ganitong pangungusap, kundi ang sumunod na pahayag ni Pablo, ito pa rin si Pablo na nagsasalita, na siyang may ibig, ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. So yung makaalam ng katotohanan yun ay yun yung knowledge of salvation. So gusto ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at dumating at makaalam ng katotohanan. Alam niyo ba na ang ganitong kaisipan ay makikita natin ang paglalarawan nito sa bayan ng Israel. Alam niyo ba mga kapatid, ang ating Panginoon nang siya'y dumating sa Israel ay siya ay supposed to be siya ang pinakahihintay ng Israel. Supposed to be siya ang pinakaasahan nila, yung hari na darating. Pero alam niyo ba, ang nangyari sa ating Panginoon nang siya'y dumating, ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 1 verse 11, sabi ng verse 11 na yan, siya'y naparito sa sariling kanya. So ang tinutukoy rito ay ang Panginoon
ang Panginoong Jesucristo na dumating at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So, siya'y dumating para sa bayan ng Israel. But anong nangyari? Ano nangyari instead na siya ay tanggapin ng Israel? Well, dahilan ang kanilang iniisip sa pagdating ng hari ay kakaiba sa nangyari. Ang iniisip nila na ang pagdating ng hari ay kagaya ng parang pangyayari kay David na hari ay magagaling sa kaharian. Pero saan nanggaling yung nanghaharing ito nang siya sinilang siya sa isang sabsaban. At siya'y lumaki sa isang simpleng lugar. Sa lugar ng Nazareth, sa bahayan ng Galilee. At siya'y hindi siya tinanggap. In fact, sa pinakabandang huli, sila ay sumigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Alam niyo ba ang pangungusap ng ating Panginoon dito sa bandang huli ng kanyang ministeryo? Nung mga unang panahon sa ministry ng ating Panginoong Hesus, meron po siyang 3 years na ministry dito sa ibabaw ng lupa. At the age of 30 years old, ayon sa Luke chapter sa book of Luke, ay at the age of 30 years old siya ay nabautismuhan. And then siya ay nagpasimula ng kanyang ministeryo sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon. So, ganun kaigsi lamang po yung ministry ng ating Panginoon. 3 years, and after 3 years, sa bandang huli, yung unang mga taon niya ay napaka well-known, napaka-famous ng ating Panginoon, para siyang isang celebrity na hindi po pwedeng itago kapag siya'y dumating, ay dudumugin siya ng tao dahilan siya ay nagdadala ng kagalingan sa mga tao. Pinapalaya sa mga demon spirit, gumagaling ang mga may karamdaman, at may mga ngunit sa bandang huli nang ang ating Panginoong Hesus ay nagturo na ng ilang mga bagay, kanila nilang tinanggihan ito. At marami, ayon sa John chapter 6, maraming nagsitalikod sa ating Panginoon, at yun yung tinatawag na pasimula ng parang pagtanggi na nila, at ang pinaka-sukdulan ng kanilang pagtanggi kay Kristo ay nang ipapako nila si Jesus sa krus. Pero habang siya ay narito sa Luke chapter 13, sa Luke chapter 13, sa verse 34, ay mababasa natin ang ganitong pangungusap. Sabi rito, ito'y pangungusap niya sa verse 33. Sabi rito sa verse 33, sabi niya, gayon may kailangan ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. So pinapakita niya, sabi niya, ako'y kinakailangan lumakad ngayon, bukas at makalawa. So pinapakita yung kanyang 3 araw ay ng kanyang pagkabuhay. Sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Next verse. Siya ay nakatingin sa Jerusalem, o siya ay nasa lugar ng Jerusalem, at siya ay nangusap ng ganito, sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw kayo. Ang bagay na ito, alam nyo, ito ay sigaw ng ating Panginoon. Merong isang senaryo na pinapakita ang ating Panginoon sa Jerusalem ay lumuluha.
umiiyak. At nagsasabi siya, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Gaano ka, sabi niya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw kayo. Alam niyo, ito ay pagbibigay, pagbabalik tanaw sa ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel sa mga nagdaang panahon. Pero dito ay pinakita na gusto niya muling tipunin ng Israel. Pero ang problema, mga kapatid, ang bawat tao ay merong kanyang sariling kapasyahan. Ang tao ay merong sariling kapasyahan. Well, dito natin makikita yung sinabi ng ating Panginoon, or rather ni Paul doon sa Timothy, na sabi niya, ang Diyos na tagapagligtas, ay ibig niya ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ngunit ang problema, kagaya ng ating binasa kanina sa Jerusalem, sa sabi ng ating Panginoon, ang Panginoon ay, ang Diyos ay nagsusugo ng mga propeta. Pero ang problema doon ay kanilang pinapatay, binabato, at kanilang tinatanggihan. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos na pinapadala ng Panginoon sa Israel ay hindi nila tinatanggap. In the same way, gayon din naman sa ating panahon. Dahilan ang mga salita ng Diyos na siyang binasa natin kanina, ang salita ng Diyos, naroon ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas. Pero ito ay mangyayari sa kanila na bawat isa na tatanggap dito. Diba? Sa pamamagitan. So, gustuhin man ng Panginoon na ang tao ay ligtas. Pero kapag ang tao ay aayaw siya, wala siyang magagawa. So, maaaring sabihin natin, di ba't ang Diyos ay makapangyarihan? Yes, siya ay makapangyarihan, pero meron siyang tinatawag na paraan ng pagliligtas. Isang panahon ay, nung nandun kami sa bahay ni Brother Primo at nagkaroon ng Bible study, ang aking ginamit na halimbawa patungkol pag pinag-usapan ang pagliligtas ay kagaya ng popular na awit na kinompose ng yumaong si Freddy Aguilar na yung pinaka-popular na kanyang kantang Anak. Diba? Pinakita roon na mula pagsilang, paano niya kinandili yung kanyang anak, pero yung kanyang anak ay mayroong sariling kapasyahan. In the same way, sa buhay ng bawat tao, mga kapatid, ang mga salita, ang paraan ng kaligtasan ay i-offer sa tao. At paano ito i-offer sa tao ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At yung paraang ito ay magiging daan para ang tao ay makaalam ng paraan ng Diyos ng pagliligtas. So, sa ganitong bagay ay ang kanyang pagkilala sa bagay na ito ay yun tinatawag na nais ng Panginoon na malaman ng tao yung daan ng yung pagkaalam sa katotohanan. So tingnan natin ang ilang pang mga bagay sa pag-uugnay ko sa mga salita na ating pinag-uusapan. So, nakita natin ang bahaging ito. So, doon sa verse na ating binasa, babalikan natin yung Romans chapter 10. Dahilan, sabi rito, mahalaga o mabuti na ang tao ay may sabihin natin, may zeal, may pagsusumikap sa Diyos. Pero, ang mahalaga
ang pagsusumikap niya ay mabuti. Ngunit, ang pinakamahalagang bagay ay yung tamang pagkaalam sa bagay na kanyang ginagawa upang ang lahat ng ito ay hindi mawalan ng kabuluhan. Alam nyo, pwedeng sabihin, some example, pwedeng gustong-gusto mong pumunta sa isang mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, and you're very sincere na makarating doon at gusto mo talaga siyang makita. Pero ang tanging paraan ay dapat alam mo yung direksyon papunta sa Kanya. Otherwise, pag hindi mo alam yung direksyon papunta doon ay maring ang direksyon mo ay pa-north pero yun pala ay nasa south. So, walang anumang bagay na mararating. So, dito sa bahaging ito ay ang pagsusumikap ng isang tao, ang sinseridad ng isang tao ay mabuti, ngunit hindi pa yan sapat. Mabuti ang lahat ng mga bagay, pero kapag ang kanyang sinseridad at ang kanyang pagsusumikap sa Diyos ay nasamahan ng tamang pagkakilala, it will work out. Ito ay magiging matagumpay. Yan ang pinopoint ni Apostle Pablo rito sa Romans chapter 10. Pinapatotohanan ko na sila may pagsisikap sa Diyos, but not according with knowledge. Ngunit hindi ayon sa kaalaman o sa tamang paraan. At sabi niya, at dahilan sa kagustuhan nilang sa hindi nila pagkaalam sa paraan ng Diyos, ay nagsikap silang gawin ang kanilang sariling paraan na hindi sila nagpasakop doon sa katwiran ng Diyos. Ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. Therefore, siya rin ang maglalagay at maglalatag ng paraan ng kaligtasan. Siya ang naglatag ng paraan ng kaligtasan. So, sa isang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin, ilan sa mga talata na babasahin natin ay medyo may kabigatan. Pero pansinin ninyo ang aklat ng Hosea. Hosea chapter 4, sa verse 6. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito. Hosea 4 verse 6. Pansinin nyo. Basahin ko muna sa English at babasahin ko muli sa Tagalog para pakita ko lang ang kaisipan. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Ano sabi diyan? Ang aking bayan sa salin ay nasisira, nawawasak, o kaya yung salitang napapahamak. Bakit? Sabi niya, well, ang sinasabi niya sa verse na yan ay aking bayan. My people. So, yung pagiging bayan ng Diyos, ang Israel ay bayan ng Diyos, pero hindi yun sabing garantiya na bayan ng Diyos ay ingatan ako ng Panginoon. Well, ang Diyos ay naglagay ng ng mga kautusan. Diba? Naglagay siya ng kautusan. At
kung ang tao ay hindi susunod doon sa kautosang yun, ay maghahatid ito sa kanya sa kapahamakan. Pero pinakita diyan, so bagamat siya ay bayan ng Diyos, ay kinakailangan niyang maari siyang mapahamak o ma-destroy dahilan sa ano? Sa kakulangan ng kaalaman. Nakukuha niyo mga kapatid? Well, tayo mga Pilipino ay merong kasabihan na nagsasabing maraming namamatay sa maling akala. Very popular yan. At in this way, sa bahaging ito ay pwede nating i-apply ang bagay niyon. Somehow, ang ganitong kaisipan ay merong katotohanan. At alam naman natin at minsan ginagawang katatawanan lamang yan na maraming namamatay sa akala, pero yan ay totoo mga kapatid. At kaya sinabi rito, bakit ang kanyang bayan, ito'y kanyang bayan, pero sila ay pwedeng mapahamak. At if you will read the history of ang Israel, ilang beses silang nahulog sa pagkabihag. Diba? Ilang beses silang nahulog sa pagkabihag. Ang 12, just for our information, ang 12 tribo ng Israel, 10 sa kanyang tribo ay unang nahulog sa Assyria. Bakit sila nahulog sa Assyria? Gayon din naman ang Juda, ang pinaghaharian ng lahi ni David ay nahulog din sa pagkapahamak sa Babylonia. Anong dahilan? Dahilan sa hindi nila pagbibigay ng pansin sa salita ng Diyos. So, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nasisira o napapahamak dahilan sa kakulangan ng kaalaman. Dahilan, sabi niya, inyong tinanggihan sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Sabi niya, akin namang itatakwil ka. Gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos, naroon ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay napakaraming form. Tayo ang nasa isip lamang natin na kaligtasan ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, pero napakaraming form ng kaligtasan. Ang tao na merong nasa bingit ng kamatayan at siya ay nakasurvive, ibig sabihin, naligtas siya doon sa karamdamang yun. So yung sa isang kapahamakan ay, yun ay paraan din naman sinasabi ng kaligtasan. So pero, dito ay, ang pinag-uusapan dito ay ang kalalagayan ng Israel para maging pinakahalimbawa o ehemplo natin para makita natin na ang tinatawag na kakulangan ng kaalaman ay maaring maghatid sa tao sa kapahamakan. Nawa kahit ang ating mga kaligtasan sa ating kaluluwa ay hindi ito ipagbabaka sakali lang. Ang Diyos ay naglagay siya ng malinaw na paraan at nawa ang tao ay hindi siya magbaka sakali lamang, kundi naway makita niya ang paraang ito. So dito sa bahaging yan, kaya sa isang pangungusap na bibigyan natin ng pansin, sa aklat ng
upang maintindihan natin, mga kapatid, yung tinatawag na knowledge of salvation. Ito yung dapat na maintindihan, at yung knowledge of salvation ito ay kapag nakilala ng isang tao at sumunod siya sa bahaging ito, well, definitely, ito yung paraan ng pagkaligtas. And to reject this, at ang tanggihan ng bagay na ito, ay kanyang kapahamakan. Maring laging iniisip ng tao, di ba't ang Diyos ay maibigin? Well, yun yung sinabi ng verse na binasa natin kanina. Gusto ng Diyos na iligtas niya ang lahat ng mga tao at makaalam ng katotohanan, at yun yung paraan ng pagkaligtas. So puntahan natin yung knowledge of salvation ito. Unang-una ay sinabi tingnan natin, ang 1 John chapter 4 verse 14 ay nagsabi ng ganito. 1 John 4 verse 14. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito. Sabi niya, at nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang Diyos, pinakita roon sa verse na binasa natin sa Timothy, ang Diyos ay tagapagligtas, na ating tagapagligtas. Ngayon, ang Diyos na tagapagligtas ay gumawa siya ng plano ng kaligtasan. Gumawa siya ng plano ng kaligtasan. At yung planong ito ay sinabi ng Banal na Kasulatan na ano ito? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Alam nyo, ang sabi rito lilinawin natin ito, nakita natin at sinaksihan, ito'y si Juan. Si Juan ay isa sa apostol ng ating Panginoon na naging witness ng naranasan ng ating Panginoong Hesus. At nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ay sinugo para maging tagapagligtas. Pero, sabi ko nga kanina, ang ating Panginoon, alam niyo ba, sabi ko, ang Diyos na tagapagligtas ay gumawa siya ng plano. Pero ang maganda dito sa planong ito ay ito. Sabi ng chapter Apocalypse o Revelation chapter 13, verse 8, ay nagsasabi ng ganito. Sabi riyan, at ang lahat ng nananan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya, na ang kanikanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So gusto ko lang kunin na yung last part na pinapakita rito. Sabi niya, sabi in English, written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb. So yung kordero niyan ay pinaslang sa bago pa itinatagan sa libutan. Paano yun nangyari? Paano nangyari na ito'y pinaslang o pinatay bago pa itinatagan sa libutan? Walang tinutukoy dito ay sa kaisipan ng Diyos, sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan ang babae at si Adan. Thank God, meron ng plano ng kaligtasan. Amen? So, meron ng plano ng kaligtasan. Bago pa itinatagan sa libutan, bago pa nilikha ang mundo na sinabi ng Diyos, sabi ng Genesis,
God created the heavens and the earth. So before the creation of heavens and the earth, meron na sa kaisipan ng Diyos na siya'y nag-exist bago pa ang lahat ng mga bagay, meron na siya ng plano ng kaligtasan. Yan ang pinakamaganda. So bago ka pa ipinanganak, bago pa isinilang o iniluwal o sabihin natin nilakha ang mundong ito at bago pa pinanganak ang iyong ninuno, ang iyong kanununuan at bago pa rin tayo lumitaw sa mundong ito ay meron ng plano ng kaligtasan. Ang kordero ay pinaslang na bago pa itinatag ang salibutan. So makikita natin ang ganitong bagay. God o ang Diyos ay sinugo ang kanyang anak para maging tagapagligtas ng sanlibutan. So yun yung paraan ng Diyos. At ang sumunod na verse na basahin natin ay yung sa aklat pa rin ng 1 John pero dito sa chapter 2. Sa chapter 2 ng 1 John. Sa verse 1, pinakita niya, sabi niya chapter 2, 1 John 2, verse 1. Munti kong mga anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Well, ang sinusulatan dito ni Apostle Pablo, or rather ni Juan, ay mga mananampalataya na. Pero sabi niya, sinusulatan ko kayo ng mga bagay nito upang kayo huwag magkasala, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo na matuwid. So, sino ang tagapamagitan? Ito'y si Kristo. Meron lamang ang verse, ang Timothy ay nagsasabi, we don't have enough time para basahin pa ito, pero si Timothy ay nagsabi, si Paul ay sinabi niya kay Timothy, there's only one mediator. Meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ito ay ang taong si Kristo Jesus. So meron lang mediator, walang mediatrix. There's only one mediator. At siya lang yung tinatawag na tagapamagitan. At ang tagapamagitan ay ang ginawa ng ating Panginoon. Ang tagapamagitan, ang gawain niya ay para reconcile ang tao, ang Diyos at ang tao. Ang tao sa Diyos. So, ang sumunod na pangungusap, meron tayong advocate. Yung advocate sa English at yung tagapamagitan dito na sinabi rito ay kumbaga pa sa ating kaso dito sa mundo, dito sa lupa, kapag meron kang kaso, kukuha ka ng defense mo, ng lawyer mo. Kukuha ka ng abogado mo. At yung abogado mo ang tatayo para sa iyo. Siya ang dedepensa para sa iyo. At ito ay gawain ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay kikilalanin natin ang ating Panginoon bilang tagapamagitan, well, meron tayong katiyakan, di ba? Ang isang taong may kaso ay ang laging sabihin niya, kausapin niyo lang aking lawyer. Kausapin niyo aking abogado. Dahilan yung abogado niya ang magtatanggol para sa kanya. Gaano kahalaga na meron tayong tagapagtanggol? Dahilan sa araw na tayo'y haharap sa hukuman, well, ang pinaka-kampanting panahon na ikaw ay haharap sa hukuman kapag merong magdedepensa para sa iyo.
Dahil lang kung walang magdedepensa sa iyo, ay hahatulang ka. Pero, salamat, ang sumunod na pangungusap dito, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Ito'y si Hesukristo na ang matuwid. Well, hindi tayo sa standard ng Diyos. Alam niyo ba, sabi ng Romans chapter 3, ang Romans chapter 3 ay nagsasabi ng ganito, verse 23. Anong sabi diyan? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Well, ang pinapakita rito ay parang ang Diyos ay merong standard. Standard of what? Standard of righteousness. Kahit anong kabutihan na gawin ng isang tao, ito ay hindi aabot sa standard ng Diyos. Yan ang pinapakita ng banal na kasulatan. Sa English, for all have sinned and fall short. Pag sinabing fall short, para kang nagbato ng isang bato doon sa pinaka-pamantayan, well, hindi makaabot yung bato mo. Pag pinag-usapan naman yung pagiging qualified sa harap ng Diyos, walang sino man sa atin na makakatayo as qualified. Pakita mo na ang lahat ng kabutihan na iyong ginawa, still fall short. Ilagay mo na sa timbangan ang lahat ng mabubuting bagay na charitable work na ginawa mo at katumbas ng iyong kasalanan ay hindi man lamang kayang paangating niya yung iyong kasalanan. Yan ang dahilan, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating katwiran o mabuting bagay na ginawa. Kailangan nating balikan yung verse na yon. Kailangan nating magtiwala sa matuwid. Yung sa 1 John chapter 2, verse 1. Kailangan nating magtiwala sa ating tagapamagitan na siya lamang ang matuwid. Paano siya naging matuwid? Siya ang tumupad ng lahat ng kalooban ng Diyos Ama. Siya ang lahat ay mababasa natin sa Biblia upang maganap ang sinasabi ng kasulatan. Anong sabi ng ating Panginoon? Naparito ko hindi para sirain ang kautusan, kundi para tuparin ang lahat ng ito. Walang tuldok ni kuwit ang mawawala sa kautusan. Lahat ay kanyang isa sa katuparan. Siya ang tumupad ng lahat ng hinihingi na rinire-required ng Diyos. Anong sabi ng isang talata sa Corinthian? Sa 1 Corinthian ay nagsabi ng ganito. Sa verse 1 ng chapter 13 ng Corinthian, pinakita niya, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao, ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ako'y parang tanso na tumutunog at batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng kaalaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, mapalipat ko ang mga bundok, datapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Sumunod na, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dapat wala akong pag-ibig, ay walang papakinabangin sa akin. Ano man ang gawin ng isang tao, it will fall short.
ito ay hindi makakaabot sa standard. Pero merong nag-iisa na nakapasa na ang Diyos ay nasatisfied. Nasatisfied ng gawin ng ating Panginoon lahat ng hinihingi at nire-require ng Diyos at ginawa niya on the very dot. Sa pinaka-sukdulan. At alam nyo, mula sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang panahon ng kanyang paglaki, bata pa lang siya at the age, approximately at the age of 12 or 15 years old, approximately ganon, ay ang ating Panginoon ay hindi sumama sa crowd. Umuwi ng Nazareth yung kanyang mga, papauwi ng Nazareth yung kanyang mga magulang, pero siya nagpaiwan sa Jerusalem. Nang hindi nila makita ang batang Jesus, bumalik sila sa Jerusalem, nadat na nila ang Panginoon, si Jesus, at that age, sa kanyang kabataan, na nakikipag-usap sa mga Pariseo, mga doctor of the law. At sabi nila, bakit mo kami ginaganyan? Sabi niya, Jesus. Sabi ni Jesus sa panahon yun, hindi mo ba alam na kinakailangan kong manatili sa bahay ng aking ama? At the age of 30 years old, then ginawa niya ang lahat ng mga bagay na kalooban ng Diyos hanggang sa pinakahuling sandali doon sa cross. Alam natin, mayroong tinatawag na 7 last words. At yung huling salita ng ating Panginoon, nang makita niyang lahat ng bagay ay natupad niya na, siya nagsabi, I thirst. At binigyan siya ng suka sa isang sponge at ng kanyang inumin ito, sinabi niya, it is finished. Only Jesus ang siyang nakakuha o nakapasa sa lahat ng nire-required ng Diyos. Kaya siya ngayon ay karapat-dapat na maging tagapagligtas natin. Siya'y sinugo. Kaya balikan natin yung verse na yun. Ang si Jesus na matuwid, 1 John chapter 2, at siya'y tagapamagitan sa Ama, si Jesu Kristo, ang matuwid. So siya lamang ang bagay nito. Then verse 2, at siya ang ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Siya ang pangpalubag loob. Well, minsan po sa Tagalog ay parang hindi masyadong angkop. Pero pangpalubag loob, minsan sa atin yung pangpalubag loob, parang yung consolation prize, di ba? Parang may first prize, second prize, third prize, at pag hindi mo nakuha yung third prize, may consolation. Pero hindi po ito yung ganung bagay. Ang salita rito sa English ay propitiation. Nang ibig sabihin ng propitiation, dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na satisfied ang Diyos. Dahilan nabayaran ang lahat ng hinihingi ng ating Panginoon. Ang nire-required ay naibigay. So, kailan po ba nadidismiss ang kaso? Kapag naibigay na ang hinihingi ng biktima, ang hinihingi ng hukuman. Kapag ang hukuman ay humihingi ng ganitong bagay at naipresenta ang lahat, then siya ay magpapahayag at sasabihin beyond reasonable doubt, ang kasong ito ay dismiss. So siya ang ating Panginoon, siya ang pangpalubag loob or propitiation o ang Diyos ay naglubag
Makita yan sa chapter 53 ng Isaiah. Ang Diyos ay nalugod nang makita niya ang ating Panginoon na ginawa ang lahat ng bagay ng kanyang binigay ang kanyang buhay. Papalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanlibutan din naman. So ito ngayon, ang Diyos ay sinugo ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At sa pamamagitan niya ay siya ang siya'y naging pampalubag at siya'y maging tagapagligtas. At ngunit, paano ngayon siya, so ito na ngayon yung binibigyan natin ng pansin na nagpapasimula sa knowledge of salvation. Ano yung unang pinapakita? Si Jesus Christ ang siyang propitiation, ang siyang gumawa ng lahat ng nire-required. At siya rin, at ang kanyang ginawa ay naging pangbayad sa kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Book of Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 9 ay sa verse 22 ay nagsasabi ng ganito. 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, sa paglalatag ni Apostol Pablo rito, sa nagdaang panahon sa Old Testament, yung mga paghandog ng hayop, pagpatay ng hayop, pagpapatulo ng dugo ng hayop, lahat ng yun ay ang tawag doon ay pagtatakip ng kasalanan. Tinatakpan. Pero, nang gawin ng ating Panginoon ang ganitong bagay, nagkaroon ng available na ang kapatawaran ng kasalanan. Nakahanda na ngayon ang kapatawaran ng kasalanan. Ang forgiveness of sin ay available na at nandyan na. But, ang ibig bang sabihin ito ay lahat ng tao sa mundo ay nahugasan na? Well, kinakailangan dito yung sumunod na hakbang. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 10. 1 Timothy 4:10. Anong sabi diyan? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So, ang sumunod na bagay na pinapakita natin dito yung about the knowledge of salvation, number 1 ay si Jesus ay naging tagapamagitan, naging propitiation, naging na-satisfied ang Diyos sa ginawa niya at ngayon na-meet niya ang standard ng Diyos, hindi nag-fall short, kundi na-meet niya ngayon, siya na ngayon ay tagapagligtas. So, paano ka ngayon makaka-benefit doon sa kaligtasang ito sa pamamagitan ng pagsampalataya? Well, Brad, naniniwala ako sa Kanya. Well, alam nyo, ang pinapakita sa ganitong bagay. So, nakita na siya'y tagapagligtas.
sa lahat ng mga tao. Tagapagligtas siya, pero lalong-lalo na sa nagsisampalataya. At yan yung verse na binasa natin kanina sa Romans chapter 1 verse 16. At sabi ng verse na ito, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Ito na ngayon, bakit nagkaroon ng ebanghelyo? Bakit nagkaroon ng mabuting balita? Ang mabuting balita, ang kapatawaran ay available na. Ang kaligtasan ay available na. Yan ang sigaw ng ating Panginoon. Sino mang nauuhaw, magsiparito kayo at uminom kayo sa tubig ng buhay. So, ngayon ay may pag-anyaya. So, ang pag-anyayang ito ay nakadepende ngayon sa tao sa kanyang pagtugon. So, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. So, yung diniscuss natin na knowledge of salvation ay ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ng bawat sumasampalataya. Ng bawat sumasampalataya. Ng bawat sumasampalataya. So, ngayon, ay maring sabihin nyo, naniniwala ako. Sino hindi mo ako kumbinsi sa ganitong mga bagay na sinabi ng salita ng Diyos? Sino pa ang tututol? Well, ang ating Panginoon ay nakita natin na nagawa niyang lahat. And then, truly, siya ngayon ay tagapagligtas. Dahil siyang sinugo. Ngunit, sabi niya, lalong-lalo na doon sa verse na binasa kanina, pero ngayon sabi niya, siyang kapangyarihan ng Diyos. Ang ebanghelyong ito ay siyang kapangyarihan ng Diyos ng bawat sumasampalataya. Well, sabihin natin, Brad, naniniwala ako. But, ang paniniwalang yan ay kinakailangan ng patunay. Kung ikaw ay naniniwala, merong susunod na bagay na sinabi ng Panginoon. Sabi niya doon sa aklat ng Mateo, ito'y tawagin nating parang parting words na sinabi ng ating Panginoon, at ito rin ay tinawag na The Great Commission. Ang Matthew 28 verse 19, ang sabi riyan, verse 18 ay pinakita roon ng lahat at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So ngayon, ibig sabihin, naibigay na sa kanya, siya ngayon ay tagapagligtas, ganap na tagapagligtas. Verse 19, ang kausap niya rito ay ang mga alagad, especially the 11 disciples. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa or disciple o follower. Lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. The next verse. At ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Una pinakita, so merong
ituturo sa kanila ng pagganap. Pero sa taas noon ng verse 19, sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa isang talata ng aklat ng Marcos, ay nagsasabi ng ganito. Mark 16, Mark chapter 16, sa verse 15 to 16, ay nagsasabi, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ito ay the same setting ng binasa natin sa Matthew 28 kanina. Sabi niya, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. At inyong ipangaral ang ano? Ang Ebanghelyo. Yung ating napakinggan kanina. Ipangaral ninyo, pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal o sa lahat ng mga tao. Next verse. Ang sumasampalataya. Ngayon, sinasabi ng ilan sumasampalataya ko, naniniwala ako. Pero ang sumunod na pinakita rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So now, this is the knowledge of salvation. Ang sumampalataya doon sa paraang ito ng plano ng Diyos para sa pagliligtas, ang sumasampalataya ay kinakailangang bautismuhan. At ang hindi sumasampalataya, ibig sabihin, they reject it. Tinanggihan nila ang knowledge of salvation. So therefore, dito natin makikita, gusto ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. At yung mga makakaalam ng katotohanan at sasampalataya at maniniwala at susunod doon sa utos ng ating Panginoon na sinabi sa Kanya, ituro ninyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ituro ninyo sa kanila at ang itinuturo dito at na sinasabi, ang sumasampalataya ay dapat mabautismuhan. So ngayon, ngunit ang huling pangungusap na sinabi ng Panginoon, it is the statement ng ating Panginoon. Verse 16, basahin ko sa English, he who has believed and has been baptized shall be saved. But he who has disbelieved shall be condemned. So yung pag-reject sa knowledge na ito ay magiging daan ng kapahamakan ng tao. Ang pag-reject niya sa ganitong plano ng Diyos. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang nais ko, ang dalangin ko sa aking kababayan ay sila'y maligtas. At sabi niya, ngunit ang nakikita niya sa kanyang kababayan ay hindi, meron silang pagsisikap, meron silang pag pinag-usapan ng pagiging religyoso sila. Pero ang sabi ni Pablo, kailangan ang kanilang zeal, ang kanilang sikap ay wala sa tamang katwiran ng Diyos. So ngayon, nailatag ang tinatawag na knowledge of salvation. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon at ito ay ang siyang itinuro ng mga apostle mula pa sa pasimula at hanggang sa pagpapatuloy, iisa ang paraan ng ating Panginoon para sa bagay na ito. So mga kapatid,
kung babalikan lamang natin at dito tayo magtatapos, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang bayan ng Israel ay meron silang katigasan ng kanilang puso at gusto nilang manatili sa kanilang sariling kagustuhan. Na kanilang gustong establish ang kanilang sariling paraan. Well, ilan ay ang popular na ating narinig ngayon, ang lahat ng mga bagay, lahat ng sabihin natin mga relihiyon, lahat ng yan ay iisa lang ang pupuntahan. Well, ang ating Panginoong mismo ang nagsabi sa John 14:6. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man na makakaparoon sa Ama, kundi, yung salitang kundi, sa wikang Ingles is except. Ibig sabihin, there's no other way. So dapat, alam mo yung way na ito. Alam mo yung paraang ito. At labas sa daang ito, well, alam natin may mga lugar na pupuntahan na hindi ka pwedeng dumaan sa ibang lugar. At gano't higit sa paraang ito na sinabi ng Panginoon, walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yan ang dahilan bakit ang mga unang Kristiyano, ang kanilang pananampalataya ay tinawag na the way. Sila na naniniwala sa the way. Dahilan ito ang pinapangaral ng mga unang mga alagad at apostol, ang daan papunta sa kaligtasan. I hope, mga kapatid, ang maliit na bahaging ito ay makatulong sa bawat isa sa atin sa biyaya ng ating Panginoon, at maasa na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na gagawa sa bawat isa sa atin. Nais kong tapusin ang gawain ito at tayo tumayo. Hallelujah. Praise God. Awitin natin yung awit na The Love of God. Ang first verse, then ang chorus. So ito ay expression ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At tingin ko ating maulo sa oras nito. Salamat sa mga salita ng Diyos ating pinagkaloob sa gabing ito at napakinggan ng bawat isa sa atin. At ang mga salitang ito ay siyang paraan ng Panginoon at paglalatag ng kabuuan ng paraan ng Diyos ng pagliligtas. At nasa kamay ng bawat isa, nais ng Panginoon na kanyang iligtas ang bawat isa. At kanyang ginawa ang lahat ng mga bagay. Ngunit, ang pagtanggap nito ay nasa kamay ng bawat isa. Ang makabahagi sa kaligtasan ito ay nasa kapasyahan ng bawat isa sa atin. Kailanman, ang banal na kasulatan na nagsasabi ang ating Panginoon ay nakatayo sa pintuan at kumakatok at nag-aantay siya kung sino ang magbubukas. At kung merong magbubukas, siya papasok. At di siya katulad ng kaaway na puwersang pumapasok na kagaya ng magnanakaw. Ang ating Panginoon ay bibigay ng respeto
kinikilala ang ating kapasyahan at di niya kailanman binabiolate ang ating karapatan. Siya ay nag-aantay kung sino ang magbibigay ng bukas ng pintuan para sa Kanya. Tapos kung manalangin tayo sa oras na ito, at mula sa puso ng bawat isa sa atin, ay tayo ang magpapasya kung tayo ay tatanggap sa bagay nito o tayo ay tatanggi. Tayo manalangin namang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, aming kinikilala, Lord, ang iyong ebanghelyo na siyang iyong kapangyarihan, at naniniwala kami hindi kailanman mawawala ng bisa at kapangyarihan ang iyong ebanghelyo, Lord. Ang iyong ebanghelyo ay magliligtas. Ang iyong mga salita at ang iyong plano, Panginoon, ay patuloy na ilalatag, at ito ay patuloy na merong kapangyarihan upang magligtas sa bawat isa na sasampalataya. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, kagaya ng iyong ipinahayag habang ikaw ay nasa Jerusalem, ikaw ay umiiyak at ikaw ay nagsasabing, makailang beses na nais mong tipunin ang Israel kagaya ng inahing manok sa kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak, na alam namin ang pag-iipon ng isang inahin sa kanyang mga inakay sa ilalim ng pakpak ay upang proteksyonan siya, dalhan siya ng kaligtasan. Siya ay proteksyonan sa anumang panganib na pwedeng mangyari sa palibot, at habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pakpak ay naroon ang kanyang proteksyon. Gayon din naman, Panginoon, ikaw ang nagsabi, sino man ang nasa aking kamay ay walang sino man ang makakaagaw sa kanya sa aking kamay. Panginoon, dalangin namin, Lord, ng bawat isa sa huling mga araw nito na makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay mailagay sila sa iyong kamay. At kung sila'y mailalagay sa iyong kamay, Panginoon, sila'y merong katiyakan ng pagkaligtas, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa huling mga araw nito ay makasumpong ka ng mga kaluluwa, Panginoon, na handang itagubili ng kanilang buhay sa iyong kamay, Panginoon. At kilalanin ka bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon. O Lord God, ikaw ang Diyos na nakakakita ng puso ng bawat isa ng mga lalaki at babae, Panginoon. Hallelujah. Dahilan ikaw ang nakakatalos ng puso ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, ay pinahayag, at naniniwala ko merong mga recipient, Lord, merong mga hallelujah, pararoonan ng iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong mga salita ay kagaya ng ulan na pumapatak sa lupa, na hindi ito babalik sa iyo na walang daladalang anuman, kundi babalik sa iyo na ginawa ang layunin, diniligan ng lupa, at pinasibol ang mga pananim, Panginoon. Hallelujah, para magdala ng kaluwalhatian sa iyo. O Lord God, dalangin namin ang mga salitang ito ay maging kagaya ng binhi, Panginoon, na isang araw ay sisibol sa buhay ng mga kaluluwa na lalaki at babae, Panginoon. At ito, Lord God, ay gagawa ng dakilang bagay sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na iyong binigay sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong presensya, Lord, na gumawa at sumakop sa oras na ito, Panginoon. At salamat sa Banal na Espiritu na nag-ministered sa amin para dalhin ang iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, salamat din sa mga kaluluwa na maging
hallelujah, mga recipient, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. Sa gabing ito, pinapasalamatan ka namin at ibinabalik namin sa iyo ang buong kapurihan, kaluwalhatian at ang karangalan. At Lord God, hanggang sa muli naming pagkakatipon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pag-iingat sa aming pagtatapos sa maliit na gawain ito, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa habang kami ay, hallelujah, maghihiwa-hiwalay at tatapusin namin ang gawain ito. Sumaiyo ang kadakilaan, sumayo ang kapurihan, sumayo ang pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas at manunubos. Amen and amen. Hallelujah. Tayong sabi amen. Sabi say, praise the Lord. Ating palakpakan na ating Panginoon sa oras ito. At sa gabing ito, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi sa ating